ng tinapa, subscribe naman kayo dyan. Ano pa hinintay nyo? Pindot na! Hello YouTube! Kumusta kayong lahat dyan mga Lods? Andito naman po tayo at welcome to my channel, Lods Zaboy TV. So ngayon mga Lodi, mayroon naman tayong panonorin, no? At ang i-play natin ngayon ay patungkol po ito sa mga planet, no? At ito ay ang video na to ay credit po ito kay Bulalord YT, no? At yan, lumabas muna tayo sa ating mundo mga Lodi, no? So usapang mga planeta muna tayo mga Lods, no? At ang title nito ay ganito ang mangyayari kapag sumabog ang Jupiter. Ako po, wag naman sana, no? Kung sakali lang naman, no? Kung sakali sumabog ang Jupiter, ito daw ang mangyayari, no? Kaya bago natin ito tirahin at bago natin panoorin ito mga Lods, sana mag-subscribe muna kayo dyan kay Bulalord YT, no? At lalo-lalo na po sa channel natin. Kung kayo bago lang dito sa channel na to, napasyalapadaan lang kayo, naligaw lang kayo dito sa channel na to mga Lods, dahil papanood dito sa video na to, please naman, no? Mag-subscribe muna kayo dyan, no? At huwag nyo rin kalimutan, pindutin ang ating notification bell dyan mga Lodi, para updated kayo lahat sa mga video sa pag-upload natin, no? Diba? So ayun, huwag na natin patagalin, huwag na natin habain pa ang ating intro. Kaya gustong-gusto ko na ito makita kung ano, kung gaano o paano kung ang mangyayari kung sakali sumabog ang Jupiter. Nako, tindi to. Kaya sabay-sabay na ito panoorin. Let's go! Ang pinakamalaking planeta sa solar system ay ang Jupiter. Sa sobrang laki ng mass na ito, doble sa pinagsama-samang mass ng lahat ng ibang planeta. Jupiter ang pinangalan dito, naggaling naman sa pangalan ng pinuno ng lahat ng Roman gods. Sa litratong ito, napakakulay ng planeta. May paikot-ikot na stripes pa at makulay na, ang gandang tingnan, no? Ang gandang tingnan. At ang sikat na red spot na parabang mata ng isang cyclops sa gitna. Oo nga. Pero ang totoo, hindi kayang mabuhay ng mga tao sa Jupiter. Ang atmosphere doon ay naglalaman ng hydrogen, helium, pati na rin ammonia. Wala talaga mabubuhay na tao dyan. At sa pagkakalam ko rin ay parang yung planeta na yan ay walang lupa yan, hindi yan matigas. Parang malambot at parang tubig lang yan o hangin yung planeta na yan. Pwede kang tumagos, no? Sa kabila nun, sa planeta na yan. Pero hindi yan mangyari dahil papasok ka pa lang, yari ka na. Ang Great Scarlet Epicenter na mas malaki pa sa Earth ay hindi naglalaman ng haven, kundi matinding bagyo na rumaragasa sa planeta sa loob ng 100 taon. Ang higanting gas... Buti na lang andun sa planetang Jupiter ang napakalakas na bagyo, no? Sana wag kang lumabas, dyan ka lang. Planet na ito ay mabilis na umikot considering ang laki nito. Ang isang araw dito ay 10 hours lamang kumpara sa 24 hours sa atin. Ayun ang pinakamabilis sa buong solar system. Ang mabilis na pag-ikot nitong dahilan para ma-flat ang mga poles nito at ang equator ay matulak papalayo at makatulong sa paggawa ng malakas na magnetic field ng planeta. Nasa 14 times na mas matindi ang magnetic field niyan kaysa sa atin. Tinatrap nun lahat ng uri ng substance mula sa mga buwan ng planeta kaya ng sulfur dioxide kapag ang buwan na Io ay nakakaranas ng volcanic activity. Ang magnetosphere din ng Jupiter ay nag-i-interact sa steady solar wind para makagawa ng bow shock, isang koleksyon ng radiation na kayang makasakit sa spaceship. Bilang ika-4 na pinakamaliwanag na bagay sa ating solar system sunod sa araw, sa buwan natin at sa Venus, kaya mong makita ang Jupiter nang hindi gumagamit ng telescope. Pero ang tanong, ganun ba? Ano nga bang mangyayari kung isang araw biglang nawala ang Jupiter? Pero bago tayo magsimula, nagpa-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kung interesado kayo sa mga ganyang video, pakivisit naman po ang isa kong channel at pakisubscribe na rin. Pakilike at pakifollow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Support, muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Supportahan natin. Bulalord YT. Kung sakaling mawawala ang Jupiter ng biglaan, ang epekto noon ay hindi agad mararamdaman. Habang 3 beses ang mass nito kaysa sa mga planeta ng solar system, ang gravity ay dinidikta pa rin naman ng araw.
So ang mga planeta at ang mga movements nito ay mananatiling ganun pa rin at ang buhay na alam natin ngayon ay mag-i-exist pa rin naman. Oo, hindi mo na makikitang maliwanag na bagay na yon sa kalangitan at maraming eksperto ang siguradong maghahanap ng sagot sa biglaang pagkawala ng planeta. Pero yung ganong balita feeling ko patatabunan lang din ng chismis na lantaran sa mundo ng social media. Pero hindi ko Talaga matatabunan kung sakasakali daw bigla ang mawala ang Jupiter. Ang dami talagang marites, tatabunan lang talaga sa mga marites na yan, ang mahalagang balita kung ibalita man yan kung sakasakali mawala yung bigla ang mawala ang Jupiter. Ang dami talaga mga marites sa social media, grabe talaga. Sinasabing walang babago Ang talagang mga nakatutok na sky watchers ay makakakita ng minor adjustment sa pagta-travel ng mga planeta paikot sa araw. Pero yung big picture moments hindi naman mangyayari. Dahil ang current magnitude ng Jupiter ay nakaka-absorb ng mga space objects tulad ng asteroids at iba pang mga bagay, posibleng maging madalas ang pagtama ng mga ito sa ating mundo. Pero hindi naman malaking bagay yun, di ba? Tatamaan lang naman ng Earth ng at least 1 toneladang space dust at mga particles taon-taon. Ano pa nga bang titindi doon? Hindi lang malaking bagay Putik-til. Ang mga tao, lagi may paraan para pakomplikaduhin ang mga bagay-bagay. Tignan mo na lang yung mga pinakamatitinding kapalpakan sa kasaysayan natin. Ang paglubog ng Titanic, ang Hindenburg disaster noong 1937, nung ang isang airship ay nagliyab at nag-crash, kaya hindi nakakagulat na ang isang spaceship ay sasapitin ng ganoong klaseng kapalaran. Sabihin na natin, ang isang space vehicle ay napalapit ng sobra nang ini-explore nito ang paligid ng Jupiter at nagbit siya ng pagliyab ng atmosphere ng planeta na halos 90% hydrogen. Ilang segundo lamang aapoy na parang malaking bola ang planeta. Pero in reality, ang mga gas giant planets na ito, ang Jupiter, Saturn, Neptune at Uranus ay tinatawag na gas giant nga dahil sa lahat ng combustible hydrogen sa kanilang atmosphere. Pero maaari ba yun maging apocalypse? Well, hindi ganun ang ganap sa space. Ang ganoong klaseng ignition na naiisip natin ay ang rapid oxidation. At walang sapat na free oxygen sa atmosphere ng mga planetang to para mangyari yun. Kung flammable nga ang Jupiter, matagal na nag-apoy yun dahil sa dami ng tumatamang bagay doon. Gaya noong 1994 nang magtagpo ang planeta at ang comet na Shoemaker-Levy 9. Pero wala namang naganap na pagliyab. So maliban na lang kung magkakaroon ng surplus ng oxygen na available sa Jupiter, malabong masira ng apoy ang planeta. Isa pang doomsday scenario na malabo namang mangyari, pero sige, panggitin natin ay yung pagbabanggaan daw ng dalawang gas giants na Saturn at ang Jupiter. Ang resultang fallout ay depende sa kung papaanong magaganap ang banggaan. Kung banggaan talaga na head-on smash up, magre-resulta yun ng iba't ibang bagay, depende yan sa bilis ng impact. Kung high speed, maaring masira ang parehong planeta, pero kung slight bump, baka mag-merge pa ang dalawa na mag-unite sa lahat ng materials nila bilang isang super. Maaring nga talaga mga lods dahil parehas lang naman sila mga gas anong tawag niyan? Parehas lang naman sila mga gas planet So maaari talagang mag-merge lang sila magsama at walang impact na malakas dahil hindi sila tinatawag nating rock planet hindi katulad sa atin. Kaya pag magbanggaan yan, wala talagang malakas na impact kundi para may hihigupin lang sa isa sa kanila. Yung maliit, maaari talagang hihigupin siya at hahalo na lang siya at mas lalo pang lalaki talaga ang mangyari doon sa planeta na yan, di ba? Dahil walang matigas sa kanila puro sila malambot nga. Ay, malambot. Size planet. Kung side hits naman, posibleng magkaroon ng iba't ibang outcomes. Kung ang planet cores ay mamiss ang isa't isa, partly papakawalan ng dalawang planeta ang gaseous envelopes na nakapaligid sa kanila. Magkahalo to sa space. Kung ang cores ay nagtama na sa isang anggulo, maaring mag-merge ang planeta pero mawawala din ang parte ng kanilang gaseous envelopes. Ang oblique hits ay maaring mabago ang hugis ng planeta. Isang theory tungkol sa formation ng Jupiter at Saturn ay ang mas maliit na gas giants ay nag-collide at nag-unite na bumuo naman sa bago at mas malaking gas giant. Kung magko-collide ang dalawang higanteng to sa totoong buhay, well, inconclusive ang mga studies dito pero nagbabago ang orbits, so kahit ano ay posible.
Pero, yan mga lods, no, nagtaka din ako kung paano ba talaga nakukuhanan sa mga NASA yan. Yung mga planeta na yan, paano nila nakuha ng larawan. Kasi, ang lalaki niyan mga planeta na yan. Hindi yan katulad sa atin, no? Itong mundo natin. Wala naman talagang makapagpatunay kung ano ba talagang totoong hitsura ng ating mundo. Dahil wala talagang picture o larawan, no? Na makita natin na yan talaga ang hugis ng ating mundo. Wala talaga mga lods dahil hindi kaya, no? Hindi kayang kunan ng larawan sa sobrang laki. Ano naman ang mangyayari kung ang Earth naman ang babangga sa Jupiter? Well, nag-collide na noon sa ibang planeta ang gas giant na to mga 4.5 billion years ago. Ang size ng planetang yon ay 10 beses na mas malaki sa Earth. At habang ang impact ay bumago sa core ng Jupiter, ang mas maliit na planeta ay hindi na nag-exist pa. Nung panahong yun, ang gravity ng Jupiter ay mas matindi ng 30 times at may impact sa orbit ng ibang planeta na parang hinihila niya ang mga ito. Ang isa sa mga nahila na yon ay ang planeta ngang nabanggit. Kung mag-iiba ang ruta ng Earth, maaring mag-travel tayo papuntang Jupiter sa loob ng 243 days. At habang papunta tayo doon, unti-unti ring mawawala ang liwanag ng araw. Paglapit pa lang natin sa Mars, 50% na agad ng sunlight ang mawawala. Paglagpas ng Mars, ang next na celestial landmark ay ang asteroid belt. Kapag malapit, ganon tayo kalayo, ano, sa kanila, mga lods, at meron nagproprotekta talaga bago tayo makadating doon. Mayroon pa tayong pagdadaanan, no, na mga naku po. na sa Jupiter, ang gravitational force ng gas giant ay i-accelerate ang speed ng Earth na mga 60 kilometers per second. Gaano kabilis yun? Well, isipin mo na lang kung gaano kabilis umandar ang isang eroplano tapos i-multiply mo yon ng 250 times. Ako po, sobrang bilis. Ganon kabilis ang magiging galaw ng ating planeta. At kung maswerte tayo, habang mapalapit tayo sa planeta, ay hindi tayo tatama sa alinman sa 79 na buwan ng Jupiter. Hindi naman tayo matutulad doon sa icy planet. Walang impact sa core para sa atin. Sa halip, mamamatay ang ating maliit na planeta sa atmosphere ng Jupiter. Ang pagsabog naman ng Jupiter ay isa namang ibang senaryo. Ang enerhiya na ilalabas ng Jupiter kapag sumabog ito ay ikawawasak ng Earth. Isipin mo na lang, kapag may isang malaking bagay na sumabog, di ba ang tindi ng epekto nun sa paligid? Napakatindi ng epekto na mas matindi pa sa mga sci-fi. Ang gamma rays mula sa pagsabog ay kayang umabot sa Earth sa loob lamang ng 36 minutes. Kung ang detonation ay magmumula sa center ng Jupiter, ang hydrogen at methyl ay mai-infiltrate ang buong solar system na magsasanhi naman ng shockwaves. Dagdag pa doon, lahat ng uri ng radioactive emissions ay lalamunin ang ating mundo. Naku po. Ang consequence noon ay agad-agad at talagang pamatay para sa atin. Naku. Pagtama noon sa atmosphere ng Earth, lahat ng communications equipment ay biglang titigil sa paggana. At kung kumanaman, wala ka ng oras para tumawag dahil ang lethal substance na daladala ng gamma rays tulad ng neurons at electromagnetic radiation ay papatay agad sa iyo sa loob lamang ng ilang segundo. Wala talaga. At maganda rin yun dahil hindi masyadong ika nga ma-feel na dahil biglaan at bigla ka na lang matunaw dyan. Ganon na lang kabilis at wala ka nang mararamdaman. Wow, gabi talaga. Sobra, no? Wag naman sana. Hindi masaya, di ba? Samantalang ang mga shockwaves na binanggit ko kanina patuloy lang na maglalakbay sa universe at tatamaan lahat ng madadaanan. Parang siga, di ba? Ang mga giants ay maaring mapalapit sa araw o pwede ring umalis sa solar system. Walang anuman dito ang nakakatawa. So mabuti na lang talaga na malabong mangyari ang pagsabog ng Jupiter. Relax lang at produkto lang to ng pagkainip nating mga tao. At kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. So ayan tama nga naman. So produkto lang talaga sa ating pagkainip yan. Kung sakali lang naman na mangyari yan ang pangyayari. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan i-share ang video na to, pakikalat at mag-like naman kayo mga lods at mag-comment din kayo dyan sa comment section natin kung talagang ano ba
no, sa tingin nyo. At yan, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong panonood sa video na to, na sana abangan nyo pa rin ang ating mga videos, no, mga i-upload pa, no, sa bawat araw. Sana bilang suporta nyo, abangan nyo para at panoorin nyo para ating mga lods. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga lods. Peace out.